All right. Welcome back everyone dito sa very special episode. Very, very special. Patapos ng buwan at kahit papaano, nakahabol tayo kay Mayor. Alam mo yung Sir Ronald, yung may pakain si Mayor tapos ikaw yung huling darating na barangay. Tapos, hindi, meron pa yan, meron pa yan. Ito at para naman hindi magkakulang itong huling natin. Yan, Um, binigyan tayo ng special celebration na patapos ng Pride Month. Sir Ronald, kamusta naman Sir Ronald? Nung nakita ko yung picture mo naman, gano'ng kinabahan ako. Sabi ko, tapos na sana, pauwi na ako, pahamak mo pa kami. meron pa 1.5 hours bago magtapos yung Gay Pride Month, di ba? So, hinabol lang natin, no? Dito may time pa, may mga 8 hours pa. So, baka may makahabol pa ng kaibigan natin. Sir Ronald, Saka unicorn horn ka. ito yung manok kong yung manok umakyat. Napansin mo sa tumataas siya kanina Oh. habang kinakabahan siya. Antena yan eh. Yun ang antena ko na wait lang. Yung mag-ingat ka kasi baka mapahamak ka ni Sir Ron. Paalis ka na nga sa politically correct Europe. Papahamak ka na kagad ni Sir Ronald Yaman. Sir Ronald, sorry, hindi tayo, it didn't matter. I mean, not that it matters to you, but hindi natuloy yung ating previous episode dahil ako po ay nagpapatan sa Lake Zurich. Habang naghihirap ako going around Ibiza, doing war Hirap ah. games in Berlin. Ayan, sabi nga ni Sir Ronald, habang tayo po ay lumalaban para sa ating bayan, tayo po ay nag-aangat ng ating bandera. Ikaw naman nag-aangat din ng bandera dyan, Sir Ronald. Wait lang, who gave you this idea? Si Ka-Percy ba ang iyong inspirasyon? What's going on, Sir Ronald? Hindi ko initiative to. Mm. Alam mo naman ako, I'm a woke. I'm a politically correct woke. Kahit kahit sinusubukan akong durugin ng mga katulad mo na may toxic masculinity, no? Kaya Yan ang gusto ko sa'yo, Sir Ronald. Wala gusto ka niyo talagang, pinipinta niyo ako na katulad niyo. Ganun. yan ang talagang gusto ko sa'yo, Sir Ronald. Zero self-awareness. Ganun talaga yung mga toxic masculine. Walang, parati iba yung may problema. Hindi ako iba, siya, kayo po ay masama. Eto dito, Sir Parang, Ronald. Unang-una, parang si traffic report. Marcoleta. Ano, Parang Sir si Ronald? Marcoleta. Parang si Marcoleta. Ginagaya ko lang. Tsaka Okay yung lang, flavor. basta Marcoleta, Joel tayo today. Baka mapunta na naman kay favorite Senate President mo. Kinakabahan na naman ako sa conversation. Uh, Caldera versus Arnis. Sir yun, Ronald, yeah. yun, gusto natin, Sir. Icons of self-awareness. Oo. Sir Ronald, traffic report muna tayo. Ano ba nangyari dyan sa EDSA? Pauwi na ako, Sir Ronald. Kasi yung huling beses na naalala ko yung ganitong situation, hindi ba, Sir Ronald, yun yung time na si then Secretary of Justice De Lima, diba? This is during your administration, ay nagsampa ng kaso vis-a-vis certain, let's just call it, familial matters in a certain organization. At naalala ko, pauwi ako noon, fresh na fresh. And then, pagtingin ko, biglang nagkakagulo na sa EDSA and all. And I was wondering, like, anong klase tayong bansa kung any organization can just go on and take over a huge part of the main thoroughfare of the country? Kasi sa balita ko, wala yatang permit atong nangyari at I was following it since last night. Nagtitrickle in lang ng mga tao dyan out of nowhere. At para sa bayan daw yung ginagawa nila. So very similar sa ginagawa natin, no, Sir Ronald? Siyempre, kung mag-create ka ng disruption, ba't ka hihingi ng permit? Kung hindi mo nakuha yung hinihingi mo do sa disruption, pupunta ka siyempre sa destabilization. Ba't ka hihingi ng permit? No? Saka nakakita ng destabilization na may permit, no? Or disruption for that in that matter, no? So, nung nangyari yan noong 2015, sinara nila yung EDSA show, no? Corner for 2 days. Pero nung second day, nung gabi, pinaabutan na sila ng mensahe na hindi na to pwede. Hindi na namin ito tolerate ito. This goes beyond freedom of association. This goes beyond freedom of expression. This goes beyond yung mga freedom na pinoprotektahan ng ating civil liberties. No? Ito ay na lampas na sa disruption. So binigyan sila ng ultimatum na kung hindi kayo mag-disperse, i-disperse namin kayo. So eventually, nakinig naman at nag-disperse na sila. Hindi na umabot ng third day. Oo. Yun yung nangyari. Ngayon, Yes, what's may the difference this time? Medyo iba. plano dahil nga
on the issue ng possible arrest ni Marcoleta, yung nag-iisang miyembro nila na pinakamataas ang naabot na posisyon, Senado, and possibly higher. No, kung siya ay kukuning vice presidential candidate ni Vice President Sara, na mukhang yun yung direksyon, kaya inaalagaan siya. Kung siya ay makakasuhan ng isang non-bailable case, baka masira yung mga plan sa kanya na parang isang major political project ang nakalagay sa kanyang balikat. No? Pero hindi naman siya nakakasurpresa dahil several weeks ago, sinabi na ni Ombudsman Boying Remulla na based on his own testimony, his own words na pinagmamalaki niya, ay pwede siyang kasuhan ng plunder. No? Tapos after noon, ang sabi nila Marcoleta at saka ni Mike Defensor, paano naman kami kakasuhan ng plunder? Wala naman kaming ginalaw na pera ng gobyerno. Wala naman kaming ginalaw, ninakaw, nakaban ng bayan. No? At saka hindi naman ako nakinabang diyan, sabi ni Mike Defensor, etc. etc. A week ago, sabi ni Boying, kakasuhan na namin siya. Next week. No, next week, sabi ni Boying. Tapos yesterday, ang sabi ni Boying, kakasuhan na namin siya this week. No? Kaya nagkaroon ng lightning rally. Biglaan daw yung rally. Pero I'm sure hindi siya biglaan. Dahil may indications na nakakasuhan at posibleng ikulong na isang non-bailable offense. Kaya tingin ko much earlier, pinaplano na yan. Hindi yan lightning na Siya parang lightning standby. Tambay. Oh, Tambay, oh, tambay. Andiyan na, nalabas lang. Parang ganun oh, na. Ganun yung nangyari. oh. Ano, busbus yan eh. Galing sa mga probinsya. Hanggang ngayon, dadatikan pa rin eh. Pero mukhang magdi-disperse na tonight. Mm. Mm. Wait, so, without spelling too much beans, Sir Ronald, kasi hindi naman ito yung first show of force, um, in a sense that hindi na natin kailangan bumalik all the way sa 2015, di ba, nung panahon nyo. Nakita natin yan nung January, di ba, nakita natin yan last year dun sa issue ng ni Sara Duterte. And of course, nung time na yan, lumabas itong mga kaibigan kapatid natin. Basically, para sa kanya, parang destabilizing or divisive po yung nangyaring investigation kay Sara Duterte. Pero katulad ng sinabi niyo, Sir Ronald, mas medyo malapit sa puso nila ngayon yung potentially apektadong tao, hindi lang si isang Duterte, no? At sabi mo nga, this is someone who could have a, potential vice presidential or presidential even aspirations down the road. So, in that sense, Sir Ron, ba't sila uwi? Because ngayon, ano na, lasagna na. Andyan na si Sara soon. This time, mukhang iba na yung mangyayari. Mangyayari talaga yung trial to begin with. At the same time, mukhang seryoso naman itong Ombudsman Office. Nagrarally ba sila sa may Ombudsman Office or sa may Malacanang or dyan lang sa EDSA? I mean, what's the game plan here? Well, may nagrarally sa Liwasang Bonifacio, yung paborito mong congressman, si Leviste, no? Kasama yung mga DDS. Nagkakampo sila ngayon doon, pero maliit lang. A couple of hundreds, no? Na nandun, no? Siguro iniisip nila kung yung mga magrarally sa EDSA ay magpapatuloy, baka may possibility na pupunta sila banda ron sa Maynila na mas malapit sa Mendiola, mas malapit sa Malacanang. No, baka may mas lang sila forward looking. Pero siguro hindi na inaasahan magdi-disperse na tonight. No? But para sure na sure ka, Sir Ronald. Ikaw baka all I know, may conspiracy pala na behind the scenes kayo lang Ano, nagsabi. ano lang, ganun ko lang. Oh. Mm. Diyan ako kinakabahan. Wait, hindi lang naman si Marcoleta ang potential, di ba? Pati si Joel Villanueva, yung mga supporters ni Joel, wala bang... Kasi are we not looking at the possibility na magsama-sama ang mga kaibigan natin, mga kaibigan ng mga kaibigan natin? Not to mention, meron tayong kaibigan na galit din kay Marcos, although galit din kay Duterte, pero somehow parati mas galit kay Marcos kaysa kay Duterte no matter what, no? Yung mga kaibigan talaga literally kaibigan natin na iba dyan. Hindi kayo pwede magsama-sama yan, mag-snowball effect, Sir Ronald. For now, wala naman. No? Halimbawa, yung Jesus is Lord, parang wala namang plano. No? Nung Sunday, yung White Ribbon na rally, may ganong klaseng parang indication
Dahil sabi ng iglesia, magsasend din sila ng delegation. Sabi nung DDS, magsasend din sila ng delegation. Nandun si Congressman Premonition, si Congressman Marcoleta, nandun din si Mike Defensor. Hindi naman sila binuhan, hindi naman sila tinaboy. Nandun sila all throughout the rally. So parang yung iba tinitignan na, uy, baka makita-kita ron. Naglabas ng statement yung PDP laban, naglabas ng statement si General Pokis, naglabas ng statement yung idol mo, si Harry Roque, no? Naglabas ng statement si Mike Defensor praising yung White Ribbon Rally, etc. Eventually, nagkaroon ng kaunting bangayan si General Pokis at saka si Teddy Casino, etc. etc. Pero nung nangyari yung rally, ay hindi naman sila talaga pumunta in force, no, maliban doon sa kanilang public support. Tapos hindi naman ganun kalaki yung nangyaring rally, so hindi naman naging disruptive. No? Hindi naman naging disruptive. So, nung Monday, na nag-announce si Boeing na kakasuhan at huhulihin na si Marcoleta this week, yon, biglang nagkaroon na ng lightning rally, no, today. No? At siyempre, yung statement ng Iglesia ni Cristo, this is selective justice. No? Bakit si Marcoleta na nagsimula ng anti-corruption probe nung siya ay head ng Blue Ribbon, siya ngayon ang tinutugis. Siya ngayon ang ipapakulong. Paano yung iba na involved sa biggest corruption scandal in the history of the country? So, ganun yung tinatawag nila, selective justice, which is injustice. No? Tapos, kahit makulong si Marcoleta, ipagpapatuloy nila yung pakikipaglaban, no? Yung pakikipaglaban para sa mga ninakawan sa ating bansa, no? Yun ang sabi nila. Yun ang sabi ng Iglesia ni Cristo spokesperson kaninang umaga, etc. etc. Medyo maikli lang, mga 5 minutes lang na. Yung ba, sure ka ba dyan? Panoorin mo. Ikaw, masyado ka malayo. Hindi ka na namin ma-reach. Hindi nga Oo. eh. Nag-updated na nga ako sa profile picture mo, Sir Ron. Ano? I like talaga, sir, meron kang talagang ano, no? Meron kang aura of credibility ngayon. Like, in fairness, parang, you look very, very calm, very composed, very collected, very, cerebral. Um, Self-aware. Sir Ronald, Sir Ronald, Ah, I mm. mean, how serious is itong prospect ng plunder cases and potentially non-bailable katulad ng nangyari kay Jinggoy? Kasi so far it's just Jinggoy and Bong Revilla na medyo, Hindi, kumbaga, ang returnee sagot ko pala products na kanya, yan. no, bakit mas mabilis ito kaysa sa ibang mga kaso, no? Ay dahil kaya mas mabilis ito dahil mismo si Marcoleta na umamin. Sa kanya nang galing yung testimony. Actually, wala naman na planong plunder case laban sa kanya until inamin niya na tumanggap siya ng 75 million, no, while he was a congressman, no, before yung campaign period. Paano kung during the campaign period, papasok yan sa election case? Dahil inamin niya na natanggap niya itong 75 million before the election campaign period, then it becomes an indirect bribery. At kung indirect bribery, tapos more than 50 million, that is plunder. Kung maalala mo, yan yung isa sa mga kaso ni ERAP. Ang paliwanag kasi ni Marcoleta, hindi naman siya nakatanggap o hindi naman galing sa kaba ng bayan yung nakuha niyang pera. Pero it doesn't matter. Malinaw sa ating batas, ang ibig sabihin ng indirect bribery or plunder ay hindi necessary na nanggaling sa kaba ng bayan. Paano yung impeachment ni ERAP? Galing yun sa weteng money, which is not pera ng gobyerno, pera ng pribadong gambling lords. So, in the same breath, ganun din yung nangyari ngayon. No? At napabilis yan dahil sariling admission ni Marcoleta. Habang yung iba, may case build-up pa, may preliminary investigation pa, no? May mga proseso pang dinadaanan. Dito wala nang case build-up eh. Dahil galing na mismo sa kanyang salita. Kaya hindi siya selective justice dahil mabilis. Mabilis siya dahil nga nanggaling na mismo kay Dahil nadulas Marcoleta. siya. Siya. Kasi nadulas kaya mabilis. Kasi madulas eh. Madulas, Medyo. mabilis. Oh, oh. Mabilis. I mean, it's Tapos, just physics, right? It's just basic tapos physics. plakda. Yung mukha niya yung humampas doon sa sahig. Tapos nung humampas yung mukha niya sa sahig, medyo nabawasan yung kanyang buhok.
Sir Ronald. Ayan, actually, yan ang kinakabahan ako. Kaya nabawasan yung buhok ko dahil nangyari na sa akin minsan yan eh. Yan ang gusto ko sa Sir Ronald. Yung kahit mahabol tayo sa barangay, meron pa rin talaga yung mapakita si Mayor sa atin, no? Pero, Mm. Sir Ronald, I mean, Mm. are you looking at another scenario na nakita ko nga actually tama yung post mo eh. By the way, investigate ba natin yung gulo sa Senado? Because baka the next thing you know, may gulo na naman nangyari sa Senado. Because, sir, kasi nakakaya eh. Like, these are the only things people are seeing from outside. Every time na kinakausap ko yung mga kaibigan, oh, anong nangyari sa Pilipinas? Gulo na naman, ganun, ganun. Like, this is horrible for our economy. This is Of horrible course, for investors looking at our prospect of the country. Bugbog na tayo sa lahat ng mga economic bad decision. shape na nga yung ating economy, Yun di nga ba? eh. Ang Oh. hina ng peso. I mean, this Mm. is, shouldn't there be a much more decisive response here? Hindi naman pwede na every time may kaso or anything, maggugulo lang sila dyan just to Anong prevent the suggestion mo? enforcement. Anong suggestion mo na decisive response? Parang kailangan ko rin maglagay sa likod ko sa Ronald. Kulang, biglang, naglunok ako. Ano naman na you have to work for it eh. Gusto mo, ako lang ang nagpapaliwanag eh. Ha? So, Biglang lumunok ako. Kailangan ko rin nata maglagay sa likod. baka kasi napag-isipan mo na kung ano yung decisive response na dapat. Oh. Um, Pwede ako maglagay ng mga doves, mga peace love, mga ganun sa Ronald Ibiza style na tuwan-tuwa tayo dyan, Sir Ronald. Yan ang problema eh. Nakas-ready ka na eh. Sir Ronald, alam mo naman ang deal natin. You're here to say what I might not say, I may not say, I might not say. Oh, Decisive, Sir Ronald. Alam mo naman, yung wala kay BBM, yung decisive. once in a while, Basically yun. make you work for your lunch, di ba? Oh. Ayan tayo, Sir Ronald. Oh, Sir Ronald, papakancel mo nga, gawin mo pa nga akong diktador, di ba? I'm just saying, Sir Ronald, na ito, yung macho natin, DILG secretary, he's very effective. He's foiling plots right and left, di ba? Ano bang gagawin niya? Ayan, decisive siya, di ba? Si DILG. Hindi kaya pwede mag-ano rin siya? Magpadala siya ng mga... Guess Princess ko ang siya, troops yan. Storycon. Inimbita ko siya. Kanina si Ping. Oh, tapos, si Ping parang sa inyo lang siya nagre-relax, tumanda na bigla na stress siya sa Senate na to Tawa eh. kanina. Tawa siya ng tawa eh. Pinahamak pa ako eh. Sabi niya, yung karamihan na ebidensya galing kay Ronald. Oops. Sabi ko, oops. Kinabahan ako diyan. Kasi parang alam ko, yung ebidensya ni Bumili ko Ronald sana. galing din Bumili ko sa, sana. Kung karamihan na ebidensya mo galing sa akin, yung kalahati na aking ebidensya galing kay Richard. ayun. At yung isa pang kalate, Wala namang makakaabot sa yung bala dyan eh. Layo mo eh. alam mo sa Ronald, minsan yung mga bala, nagpaparamdam din kasi wala rin naman, din naman magpapatol yan. So, dumarating din ang grasya. Sir Ronald, do you think the ombudsman is decidido talaga siya this time to go ahead? Kasi ito na, magjo-July nga tayo, tapos ng Pride Month, Sir Ronald. Ito Or you yung think nagpaparamdam lahat and this is all because of the whole Sara yung development and ombudsman all? desidido na may mga makulong before the SONA. Desidido siyang may mga Yun makasuhan pa rin yung marker mo, no? You know. just before the SONA. Kung hindi, mapapahiya yung presidente. No? Hindi lang yung ombudsman, hindi lang yung gobyerno, kundi yung presidente. Mapapahiya sa SONA. Ito yung first anniversary ng Mahiya Ka Naman campaign. Tapos doon sa 15 contractors na in-expose niya, 0.5 pa lang yung nakukulong. Ibig sabihin, yung 14 and a half, hindi pa nakukulong. No? Tapos yung mga 60 na congressman na involved daw dito, ni isa wala pa nakukulong. No? Isa lang ang nakasuhan, si Saldico. No? Wala pa rito. Diba? Tapos, yung sa mga senador, isa lang ang nakulong. Yung isa naman kasi hindi na senador. Eh. Diba? So, what does he have to show for it? Yung nag-iisang cabinet secretary na nakasuhan at nakulong, gagawin pang state witness. So, ano na yung kanyang report? So, ang mangyayari dyan ay siguro ipagsasabay-sabay na. Ipagsasabay-sabay na para mas may impact. Imbis na pa isa-isa, nasasabihin ng iba, oh, bakit siya nauna, bakit ito hindi? Or sasabihin ng isa, oh, selective justice, nauna ito. Baka mangyayari dyan, sabay-sabay na.
no? Pero kung hindi nila magagawa yung sabay-sabay before the SONA, hindi ko na alam kung anong narrative ang gagawin nila. So, So is it that existential for you? I mean, basically zero well, credibility na si existential. BBM. Pero this is the second to the last SONA. They will practically be a lame duck kung wala silang output na ipapakita. Wala nang matatakot sa kanila. Wala nang seseryoso sa kanila. Wala na mag-i-invest dito because it will just be a cycle of destabilization, disruption, at sa center niyan is a weak president. So, ano mangyayari? Diba? Kailangan mo ng strong political center, decisiveness, hindi lamang para doon sa political crisis, kundi doon sa economic crisis. Diba? Both will suffer. And So, sasabihin mo nga, it's the economy, diba? yeah, Hindi yun lang nga eh. But matagal na tong issue na to. I mean, if you're factor, no? May economic development, may PAC Silica, etc. Eh, papasok ba dito yung PAC Silica pag ganyan kagulo? Oh, diba? baka pack your bag, no, but Sir Ronald, I mean, so basically it's BBM relying on the Remulla brothers here to get the ball rolling kasi I mean, that's Malaki yung nakalagay sa shoulders nung ombudsman. Tapos yung shoulders ng DILG secretary dahil siya yung mag-i-implement ng arrest. Diba? So, something has to give. No? something has to give Sir Ronald. Either they level up, no? Kahit character is destiny, then they have to adjust the character para ma-adjust yung destiny. Di ba? Otherwise, alam natin mangyayaring destiny, Oh, which is di not ba? good for him, yeah. Oo. So, ganun din dun sa paano nila kina-confront yung mga problemang ito. No? They have to fix themselves. Hindi nga fix things eh. Fix themselves. Yeah. So saan po position ngayon, Sir Ronald, yung mga totoong progressive na civil society groups? Kasi obviously, ang game Pushing. plan, hmm? Continue pushing. No? And Should they, continue. should they have a rally? Should they have something na pakita na galit pa rin ng tao? They want heads to roll? Ang tao naman ngayon, hindi na ganun kakwan sa mga rally. Masang ang kwan ngayon, battleground is sa social media. Diba? So, pwedeng may mga symbolic na mobilizations, pero hindi lang ang primary. Ang primary ngayon is the narrative. No? Narrative which will shape opinion. Opinion which will shape surveys. Eventually, titingnan sa surveys yan eh. Diba? So, ganun yung direction. Yes, importante rin ang mga mobilization, pero hindi siya kasing importante sa panahon ng social media. Ah, So tama lang ginagawa ko, Sir Ronald, na hindi ako sumasama sa inyo sa ano. Kasi nangiingay lang naman ako sa social media. hindi ako pupunta ron. Ayan na naman tayo, sir. Yan ang gusto ko. There's always an exception for Richard A. Darian. Basta anything I say. So, Sir Rod, where are we in terms of the Senate game plan now? Because it's gonna be Sherwin na presiding judge. So, dahil ba ito sa Well, hindi backlash pa on final, Sheila? Mm. hindi pa final, pero parang hindi pa sigurado yung sigurado a week ago na si Cheese. Mukhang open-ended pa yan. Siguro nagkikibuhay din sila sa pressure na baka hindi maganda ang optics kay Cheese kahit siya yung abogado. Paano ang gagawin mo naman diyan? Hindi naman yan talaga isang court proceedings eh. It Yeah, is a it's administrative. Yeah. di ba? So hindi naman kinakailangan na lawyer yung nandyan. Although makakatulong. Dahil syempre may elements of a court pa rin yan. Pero it is primarily a political process with a legal contours, di ba? Pero ayun nga, hindi absolutely necessary na abogado. Lalo na kung magiging abogado, may kaso rin ng plunder, may kaso rin ng other cases. So hindi maganda yung optics. Dahil kakasuhan mo yung vice president ng mga seryosong kaso involving plunder. No? Bagaman impeachable yung framing, 'di ba? Impeachment yung framing, pero yung mga cases na isasampa mo sa kanya
ay technically plunder dahil kwan yan eh, no? Mga unexplained wealth, no? Na hindi lang more than 50 million, billions pa nga eh. So it is more than plunder. Pero dahil nga impeachable yung framework, hindi siya talaga plunder case. It's an impeachment case. Pero for all intents and purposes, mas matindi pa siya sa plunder. Tapos yung magiging presiding judge, may kaso ng plunder. So hindi maganda sa optics at the very least. Gumagalaw ba ng baso dyan in terms of potential alignments and yung voting projections dyan sa Senado with everything happening right now? I mean, or Of that's course, gonna have its own internal logic? pag nagsimula yung kaso, nagsimula yung mga evidence, no? Magsisimula yan kasi yung grave threats. Tapos papasok diyan yung usapin ng bribery, no? Ng mga DepEd officials. Tapos ikatlo, yung confidential fund, no? Tapos ikaapat, panghuli, yung unexplained wealth, SAL-N, bank accounts, etc. So, ganyan yung magiging proseso. Pero sa ngayon, yung pagkakalatag ng mga cases, parang baka umabot yan ng 62 days, which means aabot yan at the most hanggang January. Masyado mahaba, masyado matagal. Election year na next year eh. Tsaka masusustain ba yung yung attention ng mga tao ng ganyang katagal? So, dahil yung previous impeachment cases, 1 month lang at saka 2 months ang itinanggal. Ngayon ito tatagal hanggang January, no? So, pero yan yung sequence, ng impeachment. Kalawa, yung numbers. Well, depende yan sa evidence, depende yan sa mai-stimulate na popular support nung evidence, at depende yan sa uh, carrot and stick negotiations, at panghuli, based yan sa tatlo, evidence, popular pressure, carrot and stick, yung political calculation ng mga senador. Um, Hindi ko naman sinasabi na Captain Obvious yan, Sir Ronald. Ano bang bet mo ngayon, Sir Ronald? If you were to poly-market this now, are you feeling more confident na papunta tayo sa exciting part? Are you willing to bet More, more? more confident but still uphill. Yun nga eh, still uphill, Ano, no? Yeah, pwede mabawasan yung numbers. Paano? Posible may dalawa or three more na makulong or mapunta sa ICC, which yeah, means bababa yung numbers from 16 to 15 or even 14. right. No? So, yun yung una. Ikalawa, based nga sa lalabas na ebidensya at paano to i-accept ng tao, then it can provide pressure to some of the senators. Yung iba kasing senators, may judgment na yun eh. Whatever pressure, whatever evidence yung lumabas. No? Yan yung mangyayari. No? At panghuli, yung individual calculations ng mga senador na who are separate republics themselves. Yan, pahinga na kita, Sir Ronald. You're very tired. Just ito na talaga, promise. Last na to. Kasi may nagko-comment, let's go EDSA na. And then, kulit talaga ng mga tao. Um, Ano yung masasabi mo dun sa mga nag-accuse sa atin, Sir Ronald, na ano daw tayo, kasama tayo sa selective justice? Bakit Mark Oleta ka ng Mark Oleta? Bakit ka ng Joel Joel? Bakit ni mo sinasabi si ganito, si ganyan? Dahil daw mga dilawan ay binenta natin ang kaluluwa natin sa BBM, yung mga ganun. Ano masasabi mo, Sir Ronald, while you're in this zen mode of yours right now, Sir Ronald? Selective Well, rin ba tayo, Sir Ronald? Are we biased? Bias ba tayo? Ba't di una, daw tayo sumasama sa kanilang rally para ipakulong din yung mga aliado ni Marcos? ay sinasabi rin natin. Oo. Pero ang mas angkwa natin kasi, parang ang sabi niya, direction of the main blow. Merong mga korap, pareha sila mga korap, pero merong mga korap na papatayin ka. Hindi ba ganun ka-obvious yun? No? Yun lang, oo. May mga korap na papatayin ka. No? Yon. At meron ng record ng pagpatay, kaya nga nandun sila sa ICC. Yun yung una. Without pretense, di ba?
Ikalawa Unahin mo ay, yung mamatay tao para at least buhay ka pa, para labanan yung ibang korap. Of course, makes sense. Yeah, ikalawa, logical. Yeah, of course. based dyan, binabanggit natin sila, katulad kanina. Sinasabi ko, dapat isama yung contractors, dapat isama yung mga congressman, dapat isama yung mga cabinet secretary, undersecretaries na involved. Kulang pa yung mga yan, di ba? Pero kinakailangan merong mga smoking gun. Ang problema kasi, halimbawa kay Marcoleta, sabi ko nga kanina, sa kanya mismo nang galing yung ebidensya. Can you say anything more? No? Ikalawa, yung sa Blue Ribbon, sino ba yung kinanta ni Alcantara? Sino ba yung kinanta ni Bryce? Sino ba yung kinanta ni Yusek Bernardo? No? Ni Opulencia, etc. Di ba itong mga ito? At may kaso sila. At binabanatan natin sila continuously. Yung mga ikinanta. Ngayon, kung meron pang ibang kinakanta, may smoking gun, babanatan natin. Pero for now, ito yung mga smoking guns. Diba? Diba? Yan yung sinasabi natin. Halimbawa, kung lalabas yung si Gutesa, kung mag-aayos yung 18 Marines, di babanatan din natin si Speaker Martin, babanatan din natin yung iba. Ang sinasabi lang natin, sa ngayon, ito yung smoking guns. No? Kung halimbawa, reklamo yung mga DDS, di sila yung magsampa ng kaso. Pwede naman silang on their own magsampa ng kaso eh. Diba yun nga yung hamon ni Shelo, halimbawa sa mga DDS. Ba't di kayo magsampa ng kaso? Ba't lang kami yung sinasabi nyo lang? Di ba? Halimbawa, impeachment ni BBM. Di ba? May kalagkad sila mga maleta, magsasampa raw sila ng impeachment. Tapos last minute, umatras. Di ba? Last minute, umatras. Anong naiwan na impeachment? Kaya kwan, yung Makabayan Black impeachment lang. Pero nung una, kasama sila sa magsasampa ng impeachment. So ang dami nilang reklamo kay BBM, ba't sila umatras? Hindi ba dapat sila yung singilin? No? Nakuda sila ng kuda, tapos hindi naman pala nila itutuloy yung impeachment. Ganun ba? Mm. Thank you very much, Kaya, sir. Alam, yes, yeah. yes, may Yes, bias tayo. exactly. Doon sa kurap, napapatay sa atin. No? May bias tayo doon sa kurap na mamatay tao na taksil pa sa bansa. No? But So, just to be clear, Sarah, dun sa Gucci lineup, mas mm. mataas ang rank ko sa'yo dun sa mga yayarin. So, Kaya just to nga, be clear, pero, kasi facts. to be clear nga, pero paano ka naman mapapatay kung ang layo mo rito? Sarah, Linawin lang natin, no? binabantayan ko sila Zaldi at saka Harry dito, Sir Ron. Kailangan din natin ng international supervision dito, Sir Ronald. But salamat sa aking pag-alis ng konti, sa'yo napunta lahat ng pagmamahal. Kaya very rainbow, very rainbow. Kaya maganda naman, tama yung ginawang strategy. You can have all the heat on Ronald. Magpalamig muna ako dito. So on that note, thank you very much, Sir Ronald, for such gregarious embrace of chaos, agent of chaos, fiscalizer na rin tawag sa'yo ng mga tao. Parang hindi na kailangan mag-senador yan, fiscalizer na. Fiscalizer heckler. Yan ang gusto ko sa'yo, Sir Ronald Llamas. And happy Pride Month, Sir Ronald, of the final hours. At sana mag-report din tayo sa traffic very soon at sana papunta sa exciting part para ready ang Pilipinas Parang sa hindi ating ka impressed eh. Parang hindi ka impressed eh. Parang Na-impress lang. ako nga. Na-impress nga ako, Sir Ron. Uy, dating ka dun sa talk namin in Trillanes, Sir Ronald, manggulo tayo. Oh, Kwenta, kwenta. dating ka nung last 5 minutes, tapos ikaw yung maraming tanong. May sasabihin pa kayo bago. Meron! Ako kaya pagdating ko roon, taas akong kamay. May sasabihin kami na, Lahat ng sinabi hindi, niyo, kontra ako. Sabi ko, lahat ng sinabi niyo, lahat kontra ng ako. sasabihin na, bigyan na naman tao, wait, so dyan galing yung ano, joke lang sa Ryan, mapapamak na tayo. Nabalik na naman tayo kay Lacson eh. Kay Ronald Llamas ko kinuha, gusto kong sabihin, alam mo ba si Ronald saan niya kinukuha? Hindi lang si Richard, yan. On that note, thank you very much, Sir Ronald, and happy Pride Month sa Eh, ating mga minamahal. Of course, Congressman Percy, lahat ng mga ating kapatid sa Akbayan, and all the progressive civil society groups. Maraming salamat. Happy Pride Month. And talk to you very soon, Sir Ronald. Ihanda mo na yung mga questions mo, Sir Ronald, sa last 5 minutes na pagdating mo. Excited na kami. yung libro ko, tsaka yung alak ko, ha. Bye. Ay, yung libro mo, hindi ko na mahanap. Mag-order talaga ako online, Sir Ronald. Tingnan ko baka sa Yung airport.
talaga hinanap. Mm. Hindi hanapin. Sir, Hindi iba ko ilang talaga bansa ko hinanap. na chinek talagang wala eh. Hindi ko alam bakit. Just pulling your leg. Bye-bye. Utang ko talaga sa yan. Salamat.